Okay, medyo ilang araw nang bumubuelo para gawin itong comeback episode since nawala tayo ng about a month. I've been very busy the first 2-3 weeks ng September. And then nagkasakit na ako last week. Dapat last week gagawa na ako kasi nagkasakit nga. Parang na-COVID ata ako. Hindi ko na-confirm na COVID nga yun. Pero ngayon medyo okay na ako. Ngayon, let's try to clear the cobwebs dun sa pagkaka-hiatus natin ng isang buwan dito sa TKM. Pero at least nakagawa tayo ng episode with Fiscal EJ dun sa Usap-Usap University. And of course, yung sa Sawsawan, may mga episodes din naman doon. Kay Lizelle Ongsing na nag-usap sila ni David. Subalit, panoorin nyo na lang. Pero ito, just to get the ball rolling, okay? Dapat iniisip ko gawan ng fancy editing shit itong content na to or my future episodes, 'di ba? Kasi hindi ko pa alam, 'di ba? Maganda sana eh. Pero I don't know. Tingnan natin. Pero just to get the ball rolling now, let's just do this freestyle. Okay? Mag-freestyle na lang muna tayo. Total, doon naman tayo talaga mas sanay. Okay? Etong at saka, ayoko mag-effort dahil sa dalawang kumag na ito. Itong nangyayari na ito dito kay Melo at saka kay Kaayu. Alam mo yun, I can only describe this as kumbaga parang a series of incredibly stupid events. Diba? Sobrang napakalaming katangahan. Sunod na katangahan ang nangyayari dito sa kanilang debate. I-explain natin kung bakit kasi sobrang tanga talaga eh. Sobrang tanga talaga itong mga pangyayari ito. Okay, sa YouTube lang mangyayari ito. Okay, so eto, umpisahan natin dito sa video. Ito yung video na napanood ko, live stream ni Melo to eh. I think 2-3 days ago na ito. Kailan ba to? 4 days ago na pala. Stream 4 days ago as of this recording. Okay, so yan. Nag-live stream si Melo. Tapos naghahamon siya. Matagal na kasi siyang naghahamon ng debate dito kay Kaayu. 'Di ba? Ayos natin 'to. Yan. So, matagal na siyang naghahamon ng debate. Tapos itong si Kaayu naman, hindi ko alam kung nag-iinarte yan or sinasabi niya okay naman daw sa kanya, minsan ayaw, minsan gusto, 'di ba? Hindi mo malaman eh. Itong si Melo, pero ang thing sa kanilang dalawa, pareha silang nagke-claim na takot ang isa't isa sa kanila. Alam mo, dapat tigilan nyo na yan eh. Okay, ano na natin, hindi kayo takot sa isa't isa. Diba? Kung gusto nyo magdebate kayo. Ang dami nyong paturotot eh. Diba? So itong si Melo ay gumawa ng live stream dito. Tapos may mga tawag dito. Ito ayan, pupunta daw dito si Kaayu kasi kung ano pinagsasabi nitong si Melo dito, as usual, because he's Melo Yap. That's his thing. So nang uungas siya diyan at saka pinagsasabi niya yung ano ba? Hindi ko na maalala eh. Pero ang nitty-gritty dito kasi is umakyat si Kaayu sa kanyang channel. Tapos ngayon, itong si Melo, gusto niyang magdebate on the spot. Pero itong so yun yung simula nito. Okay, dito na magsisimula yung series of stupid events dito sa debate na ito. Sobrang tanga. Okay, when I say tanga, hindi ko sinasabing tanga tong dalawang tao na to. Sinasabi ko lang sobrang tanga nung idea na ginagawa nila at katangahan yan. Kahit si Melo, kahit tropa ko yung si Melo, sinasabi ko sa kanya, ano pinagagawa mo ba? Anong klaseng katangahan yan? Bakit kailangan mong debatiin yung hindot na Kaayu na yan?
'Di ba? Kasi wala naman siya mapapala diyan eh. 'Di ba? Wala siyang mapapala diyan. Una-una panalo na siya. He already got the king. 'Di ba napahiya niya na ng todo si Butihin eh, 'di ba? Wala na si Butihin. Butihin was already humiliated in front of the country, the entire country, in front of the entire legal community. He had become sort of a laughing stock in the legal community because of the debate. 'Di ba? He was laughed out of the room almost by the judges. 'Di ba? Parang gano'n nangyari kay Butihin eh. And now he's coping really hard. 'Di ba? He's in this channel crying every day until now. Isang buwan na siyang umiiyak doon tungkol sa debate. And it's just amazing how he tries to convince himself na parang pinapalabas nila sila pa yung nanalo. 'Di ba? At ang sinasabi nila sa mga fans niya is yung kabilang side daw hindi ramdam yung panalo, 'di ba? Paano? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng well, actually naiintindihan ko. Kasi ang explanation lang naman diyan is he is in an echo chamber, 'di ba? Echo chamber niya 'yan eh. Siyempre, hihilutin yung ego niya ng mga fans niya, ng mga sip-sip sa kanya dyan, di ba? And they will try their best to convince themselves that hindi siya napahiya. Na hindi siya napahiya when everybody knows na napahiya naman talaga siya. Even Atty. Libayan, in his deepest thoughts, pag mag-isa siya, he knows na napahiya siya ng todo. At si Melo Yap ang nagpahiya sa kanya. 'Di ba? Si Melo Yap na minamaliit nila got him. Okay? So ang punto ko, itong si Melo Yap, hindi niya kailangan na patulan nitong si Caio kasi he already got the king. 'Di ba? Bakit mo pa kailangan patulan nitong kulugo na 'yan? 'Di ba? wala nang silbi yan. Di ba lagi ko sinasabi, bakit niyo ba binibigyan ng importansya yung pinagsasabi itong si Caio? Wala yan. He's just a dog. Pero, malalaman natin mamaya, baaring hindi siya basta dog. Okay, dahil nga dito sa series of incredibly stupid events na nangyari dito. Actually, developing story to eh. So, etong dalawang hindot na to, si Caio at si Melo, ay getting at it again. Okay, whether for clout or for whatever reason, he's here to put their ano bang tawag dun? Their honor on the line para gawin yung sila lang mga makakaisip niyan. Right now they are kumbaga center stage ng ganitong klaseng kabulshitan sa YouTube. Okay. So, etong Caio ay tumanggi doon sa sinasabi ni Melo na on the spot na lang tayo mag-debate. Itong si Caio kasi, itong hindot na to kasi ang daming cheche-bureche nito eh. Pwede namang magdiskusyon na lang talaga eh. Diba? Pwede naman talaga yun. Kumbaga, right there and then. But, gusto niya kasi, di ko alam kung anong trip niya sa buhay. Gusto niya meron pang moderator. Diba? Pwede naman kasing mag-uusap. Parang katulad nung ginawa namin dito. Nag-uusap kayo. Diba? I'm sure kaya naman niya yun. Kaya naman talaga niya yun. Diba? Pero ang gusto niya lagi meron pang may mga moderator. Parang gusto niyang i-formalize. Diba? So, well, kung yun ang trip niya, sige. Diba? So, ito... So, yun. Yun ang isang unang yun ang unang... ang unang stupid shit dito. Si Melo Yap. Ipagpaumanhin mong hayop
ka. Pero ang stupid talaga ng ginagawa mo. 'Di ba? Parang I don't see the purpose kung bakit kailangan niyang makipagdebate. Pero si Melo Yap yan eh. 'Di ba? Hindi, kahit dati hindi mo naman talaga malaman kung anong purpose ni Melo Yap, 'di ba? Pero all of a sudden, hindi mo na lang napapansin, biglang butata si Atty. Libayan sa kanya. Melo Yap found someone who can debate and beat Atty. Libayan and humiliate him nationwide. 'Di ba? Yun yung yun ang di mo makikitang ginagawa nito si Melo Yap eh. Magugulat ka na lang. And etong si Melo Yap, hindi ko masyadong sasabihin ang mga estilo, ang aking assessment kay Melo Yap. Hayaan yung magtaka kayo kung paano kayo pinaglalaruan ni Melo Yap. pero sinabi ko na yan. Kaayo, sinabi ko na yan sa'yo. Noong sa Sawsawan pa lang, yung sa Atty. Libayan Lost the Plot episode namin. Sinabi ko na sa'yo din dati. Hindi mo matatalo si Melo Yap. Hindi mo matatalo si Melo Yap kahit ilang beses mong ulit-ulitin dyan sa channel mo na sinunog mo si Melo Yap. Never mong nasunog si Melo Yap. You are just dreaming. And you know it. 'Di ba? Kasi hindi ka nga pinapanood nun eh. Ako hindi nga kita pinapanood. Minsan natatawa ako kasi pag nasisilip yung kung magsalita ka, kala mo kausap mo yung yung sinasabi mo eh. Pero hindi ka naman pinapanood ng tao. Di ba mukha ka lang tanga? Kayo lang dyan sa channel nyo. Kayo lang nagbobolahan dyan. Okay, wala kaming pakialam sa pinagsasabi mo. So yung mga sinasabi mo na nasunog mo ako, nasunog mo si Nico David, nasunog mo si Melo Yap, hindi counted yun. Nasunog lang kayo sa sarili nyo. Yun. Wala kayong nasunog kahit katiting. Okay? Kayo na lang ang sumusunog sa sarili nyo. And yan naman kasi yung grift ni Kaayo eh. He just wants the views. 'Di ba? Yun. 'Di ba? Yun ang kumbaga charity na namin sa iyo yan. Meron kang trabaho. And pero to say na sinunog mo, natalo mo si Melo Yap, what I said dun sa Sawsawan episode still stands. 'Di ba? You have never beaten Melo Yap. As a matter of fact, the opposite was true. Melo Yap destroyed you. Destroyed Atty. Libayan. Now he's in shambles, crying every day, every night. 4 times a night umiiyak si Atty. Libayan. Dapat ngayon may bagong development, parang yung grupo, the faction is crumbling, 'di ba? I don't know. I don't give a shit kung anong nangyayari sa inyo diyan. Meron lang akong nadaanan kanina eh na basta tsaka nakita ko yung nasilip ko kanina sa GC. Hindi ko pa masyadong napapanood eh, nababasa. Anyway, etong balik tayo dito sa debate nitong dalawang to. Okay, so not only dito na magsisimula. Ito na talaga yung simula nung series of stupid events. So, itong si Kaayo, finally, kasi ang laging sinasabi ni Melo Yap, hindi siya hindi tumatakbo si Kaayo. So ngayon, Kaayo is publicly accepting Melo Yap's challenge. Okay? So, pero gusto niya formal debate at hindi lang 'yon. Ito na, dito na magsisimula ang katanghan talaga. 'Di ba? Ito yung second katanghan. Gusto pa niya sa RMN gawin. 'Di ba? Gusto niya pa sa RMN gawin. Kung saan nagdebate si Fiscal EJ at saka si Atty. Libayan, kung saan nadurog ang kredibilidad ng ating butihing abogado, 'di ba?
Yun naman ay para sa ano ko lang sa opinion ko lang, 'di ba? Kasi para sa akin, hindi ko na tsaka na natin pag-usapan 'yun. Okay? So, itong kaayo na to ay may audacity to think. Kasi di naman kay Meloyap galing yun eh. Si Kayo lang naman nagsabi nun eh. Si Kayo. He thinks he is worthy to be hosted by RMN. Makikipagdebate siya kay Meloyap, 'di ba? 'Di ba? Makikipagdebate siya. Sino ka bang hindot ka? bakit feeling mo ay kailangan kang i-host ng isang legitimate, parang decades old na yata yung RMN, Radio Mindanao Network yata yan, kung di ko sure, kumbaga decades na yan. Tapos kumbaga institution na yan. Tapos ikaw may kipagdebate ka, kayong dalawang vlogger na nasa tig 20k lang ata kayo, 'di ba? Sino ba kayo? Bakit kayo magdedebate sa RMN? 'Di ba? Why would you even suggest that? 'Di ba? So that is so absurd. Actually, hindi naman okay lang 'yun eh. Okay lang 'yun kung worthy ang pagdedebatihan nyo. Okay? Hindi naman porket wala kang subscribers, hindi ka sikat, wala ka ng karapatan na ma-platform sa isang radio station. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, kasi yung pagdedebatihan nyo, ito yung pangatlong matinding katangahan. 'Di ba? Ang pagdedebatihan nila ay kung sinungaling ba si Atty. Libayan. Di ba? Pagdedebatihan nila kung sinungaling si Atty. Libayan. At gusto nilang gawin ito sa RMN, sa isang legitimate na radio station that's broadcasted all over the world through YouTube and Facebook. Diba? Bakit gagawin ng RMN? Sino ba kayo? Mga tanga kayo. Lalo ka nakaayo dahil siya naman yung si Melo nga, gusto niya right on the spot eh, 'di ba? Si Kayo lang naman ng madaming demands eh, 'di ba? Can you just stop and think for a while lang. Just stop. Kahit kayong mga fans ni Kayo diyan sa channel niyo na alam ko nga pinapanood niyo ito, 'di ba? So tawag dito, isipin niyo lang, 'di ba? Bakit i-host ng RMN itong dalawang hugok na to? 'Di ba? Alam mo, kung gagawin ng RMN yan, pwede kasi mangyari. Maybe magiging baka feeling nila kikita sila. 'Di ba? Dahil mukhang kumita naman sila doon sa debate na fiscal EJ at saka ni Atty. Libayan. But then again, debate yun ng dalawang abogado. 'Di ba? At saka yung pinag-uusapan nila ay age of sexual consent. It's something that matters. 'Di ba? It is something that every Filipino na pag napanood yun ay meron kang matututunan. 'Di ba? Na merong value yung pagdedebatihan nila. 'Di ba? At hindi yun it is educational, it is enlightening, it settles a debate, a legitimate question. 'Di ba? Itong dalawang to, ang pagdedebatihan kung sinungaling o hindi ang isang private citizen. Itong si Atty. Libayan, kahit pwede mo siyang i-consider na public figure, private citizen pa rin yan. 'Di ba? Hindi yan pwedeng basta dadalhin mo. Imagine mo isang radyo basically signing off the slander of a private citizen. Seryoso ba kayo?
Sobrang stupid talaga. It's so fucking stupid. Sobrang stupid itong ginagawa itong dalawang to. Lalo na itong si Kayo dahil siya naman ang nakaisip niyan. Teka, ayusin ko na po. Okay. Anyway, etong hindi pa dyan nagtatapos. Hindi pa dyan nagtatapos ang katangahan, series ng katangahan. Okay. Pero mula dito kasi puro Kayo na eh. Pero credit pa rin kay Melo dahil siya yung nag-umpisa. Kasi sabi ko naman sa'yo kay Melo, sabi ko naman sa'yo, wala ka naman mapapala dyan. Pero at least, tignan mo this is how Melo plays them eh. Diba? Ngayon, puro katangahan na pinanggagaling sa kanila. Diba? Nagsimula siya ng isa, tapos yung katangahan na sumunod, puro galing kay Kayo. At namaya, kay Butin. Kasama na si Butin. Eto mamaya meron tayong realization. Medyo mapapahaba siguro tayo. Dahil bumubuelo tayo eh. Let's get the ball rolling. Okay? So ngayon, gusto nila sa RMN daw gawin. Okay. Tapos, meron silang meron pang, ito yung isa pang matinding matinding katangahan na sumunod. Diba? So, si Melo, payag na siya. Payag, sige, gawin natin yan. Tapos, diba kukunin pa nila, balak pa si Attorney Claire daw yung si Attorney Claire yung moderate. Diba? Sigurado ka? Bakit ka naman i-moderate? Diba? You were gonna ask Attorney Claire on her show in a legitimate radio station broadcasted all over the world, an institution of a radio station, RMN, di ba? To moderate a debate para patunayan kung sinungaling si Attorney Libayan. Di ba? Gaano kapal, kasampalin ka ni Attorney Claire pag ginawa mo yun. Di ba? Ito kung sakaling matuloy ito, baka sabihin ng iba, gago tong si Comics Man, kita mo natuloy. Di lalong tanga yun, di ba? Kumbaga, anong klaseng credibility magkakaroon ng isang radio station katulad ng RMN kung i-host ng ganitong klaseng event? Di ba? Kumbaga, basically, allowing slander, it is very risky. Pwede kang mag-cause ng libel dyan. Di mo naman alam kung anong pagsasabihin itong si Melo. Diba? pero ito na yung sumunod na katangahan na binitawan, na pinakawalan nitong si Kayo. Bukod sa pagsasuggest ng RMN, gusto pa niya merong kasulatan. 'Di ba? Meron pang kasulatan. May kasulatan sa kanilang dalawa kasi ang itong si Melo Yap, isa pa palang katangahan na ginawa niya is ang hilig niyang yung sarahan ng channel. Pero diskarte niya yan 'di ba? Para sa akin kasi di ko diskarte 'yon. Pero diskarte niya 'yon. It works for him. So maaring sa kanya hindi katangahan yun. Pero sa akin kasi parang bakit? Pero wala, Melo Yap yan eh. Si Melo Yap yan eh, 'di ba? So ganyan ang mga galawan ni Melo Yap talaga. Kumbaga, sino ka ba para questionin ang wisdom ng isang Melo Yap? 'Di ba? Kumbaga, si Butihin nga, bulagta sa kanya pabayaan natin. Pabayaan si Melo Yap. So, etong Kayo gusto, may kasulatan pa. 'Di ba? Kasulatan. At ang gusto nakalagay doon, itong yung kasulatan parang okay lang sige, parang medyo cringe, pero sige. Pero ito talaga yung pinakamatindi dun sa suggestion. Yung kasulatan gusto niya ang mag-draft ay si Attorney Libayan mismo. 'Di ba? Si Attorney Libayan
ang papakiusapan niya raw na gumawa. Papakiusapan niya si Atty. Libayan na gumawa ng draft basically to sign off his own slander.